Umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Andos na tayo ng Mayo. Ngayon po ay Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, Dangerous Heat Index naranasan sa 33 lugar sa bansa. WESM pansamantalang sinuspende ng Energy Regulatory Commission dahil sa matinding init. Minimum wage ng mga manggagawa pinareripaso na ng Pangulong BBM. Pamilyang Pinoy na dumanas ng gutom tumaas ng 12.2% sa first quarter ng 2024. Adjusted time schedules ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila at mga lalawigan nagsimula na dahil po sa init ng panahon at iwas traffic na rin. Mga rallyista at mga pulis nagkagirian sa Labor Day Rally, 6 na kabataan naman inaresto sa Maynila. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, naitala sa Pili, Camarines Sur at Catarman, Northern Samar ang naglalagablab na 48 degrees Celsius heat index nga sa araw ng paggawa o Labor Day. Bukod dito, may 31 pang mga lugar na nakaranas din ng dangerous heat index kahapon. Kabilang dito ang Dagupan City sa Pangasinan at Bacnotan, La Union, 46 degrees Celsius ang naitalang heat index. Ang Iloilo City naman nakaranas ng 45 degrees Celsius. May ngaga sa mga katurandaran sa Negros. Ang naitala naman sa Lawag City na naramdamang init ay 44 degrees Celsius. Gayon din sa Apari, Cagayan, sa Ima, Zambales, Baler, Aurora, QB Point sa Subic Bay sa Olongapo City, Birac sa Catanduanes at Dumangas, Iloilo. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Naramdaman din ang heat index na 43 degrees Celsius sa Naiya dito sa Pasay City. Sinait, Ilocos Sur, Tuguegarao City sa Cagayan, Sangli Point sa Cavite, Ambolong, Tanawan, Batangas. Nakalapit lamang po ng Talisay, Batangas. Yan din sa Alabat, Quezon, Coron, Palawan, Puerto Princesa City, sa Aborlan, Palawan, Legazpi City sa Albay, Lacranha, La Carlota, Negros Occidental at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ang damang init naman ng 42 degrees Celsius ay naranasan sa Mambusaw, Capiz, San Jose Occidental Mindoro, Calapan, Oriental Mindoro, Infanta, Quezon, Kasiguran, Aurora, ISU Campus sa Itiaga, Isabela, Itbayat, Batanes, MMSU sa Batac, Ilocos Norte at sa Science Garden sa Quezon City. Pero dahil kahapon po nakaranas tayo ng mga pag-ulan, medyo may kalakasan din, medyo lumamig-lamig ang temperatura. Samantalang ang ilang bahagi ng Mindanao patuloy po namang nakakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na ilang araw. 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, batay sa kanilang climatological trucks. 2 senaryo ang posibleng mangyari kapag nabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sinabi ni Torres na ang unang senaryo, papasok sa PAR ang bagyo bago lumayo sa Philippine landmass. Ang ikalawang senaryo naman, kung mababa ang entry point ng bagyo o kung ito ay nabuo sa eastern section ng Mindanao, posibleng tumuwid ito sa bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Calabar Zone, bago lumabas patungong West Philippine Sea at saka iikot hanggang sa lumayo na ng bansa. Naghahanda na ang Department of Agriculture sa pagsasagawa naman ng cloud seeding sa mga lugar na labis nang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng ahensya, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Soil and Water Management at DA Regional Directors sa Pag-asa, OCD at saka sa Philippine Air Force. Naka-standby sila para sa seedable clouds na makikita upang isatuparan ang cloud seeding.
Tulad ng ginawa sa Quirino Isabela, partikular na sa bahagi ng Magat Watershed. Sinabi ni Pani de Mesa na nakastambay din ang lokasyon na pondo para sa cloud seeding sa Western Visayas na pinaka-apektado ng El Nino. Batay sa report, umabot na ng 1.02 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Region 6, bunsod na matinding init ng panahon. Bukod naman sa Western Visayas, apektado rin ang El Nino ang buong Luzon, kabilang ang Cordillera Administrative Region at Region 9 o Zamboanga Peninsula, 11 o Davao, gayon din ang Region 12 o Soxargen sa Mindanao. Isinailalim naman sa yellow alert ang Luzon Grade kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Pinairal ng NGCP ang yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9:20 ng gabi. Pumalo ang peak demand ng halos 13,000 megawatts, samantalang 15,000 megawatts lamang ang available capacity ng grid. 4 na planta pa rin na naka-force outage mula pa noong isang taon, 3 naman sa pagitan ng Pebrero at Marso ng taong kasalukuyan, 13 simula lamang nitong Abril habang 2 ang gumagana pero mababa naman ang capacity. Samantala, aarangkada pa rin kahit medyo mainit ang panahon ang ikalawa at huling regionalized at digitalized Sharia Bar Examinations. Ayon sa Korte Suprema, pumalo sa 855 ang mga examinees na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng Sharia Bar Exams. Sabay na isasagawa sa Ateneo de Davao University at UP Diliman ang pagsusulit na unang inilarga noong pang-Abril 28. 575 ang kukuha ng computerized examination sa Ateneo de Davao at 200 naman sa Economics Building ng UP. Sakop ng 2 araw na Sharia Bar Examinations ang Jurisprudence and Customary Law, Persons, Family Relations, Property, Succession, Wills, Adjudication at Settlement of Estates, gayon din ang procedures ng Sharia Court. Ang Sharia o Islamic Law ay pinatutupad sa legal system ng Pilipinas. Applicable ito para sa mga kapatid nating Muslim at nasa direktang supervisyon ng Korte Suprema na ang lahat ng Sharia Court sa bansa. Pinamumunuan ni Associate Justice Maria Pilomena Singh ang 2024 Sharia Bar Examinations, pero ang nagmo-monitor at nagsusupervise dyan po sa exam sa Mindanao ay si Deputy Court Administrator Leo Madraso. Magandang umaga kay Justice Leo Madraso. Ingat po dyan, ha? Umihirit naman ang isang workplace safety group sa Department of Labor and Employment na gawing mandatory ang bayad sa heat breaks at iba pang safety protocol sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, may tinatanggap silang mga report na tumataas talaga ang kaso ng pagkahilo, high blood pressure at pananakit ng ulo ng mga manggagawa. Hinimok doon ng grupo ng Department of Labor na iobliga ang mga empleyado na magpatupad ng adjusted na pasok ng trabaho, pagbibigay ng medical check-up, maayos na ventilasyon at libreng access sa inuming tubig. Suspendin naman ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM tuwing may red alert ang NGCP. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Labor Day sa Malacanang, sinabi ng Pangulong BBM na layo nitong pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad dulot naman ng El Nino. Dahil niya sa matinding init, tumataas din ang konsumo ng kuryente at nakadaragdag pa ito sa pagtaas ng presyo ng enerhiya. Tiniyak din ng Pangulo na hindi nagkukulang ang pamahalaan sa mga ginagawang hakbang para maibsan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at ng kuryente. Lumabo naman sa 14.2% ang pamilyang Pinoy na nagugutom sa unang quarter ng taon. Sa survey ng SWS noong Marso 21 hanggang 25, mas mataas ito kumpara sa 12.6% noong Disyembre ng 2023 at pinakamataas simula noong Mayo ng 2021 nang umabot sa 16.8% ang naranasang involuntary hunger. Mas mataas din ito ng 3.5% o 3.5 points mula sa 10.7% na annual hunger rate noong isang taon. 12.2% naman sa mga pamilyang nagugutom ang dumanas ng moderate hunger. 2% naman ang nagsasabing sila'y nakaranas ng severe hunger. Pinakamalala ang kagutuman sa Metro Manila na nasa 19%. Sinusundan ng Balance Luzon na 15.3%, Visayas 5% at Mindanao 8.7%.
Pinabobosisyonan ng Pangulong Bongbong Marcos ang minimum wage rate ng bawat rehiyon sa bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Labor Day, sinabi ng Pangulo, dapat na isang alang-alang ang sweldo ng apektado rin po ng inflation rate. Binigyan ng Pangulong Marcos ng 60 araw ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board upang tapusin ang review sa minimum wage. Inuutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na siguruhin ang regular na wage review para maging patas sa lahat ng mga stakeholder. Umapal na rin ang Chief Executive sa Kongreso na magpasa ng batas na susuporta naman sa job creation agenda ng gobyerno, kabilang dito yung tinatawag na Create More Law. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nangako naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa patuloy na tataguyod ang kapakanan ng mga manggagawa kasama ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. Sa kanyang Labor Day message, sinabi ng Speaker, isusulong ng Kamara mga batas na titiyak sa patas na labor practices, magtataguyod ng kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa at sisiguraduhin na pakikinabangan ng lahat ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Inilara rin ni Romualdez ang dedikasyon ng mga manggagawang Pilipinong nasa Pilipinas man o nasa ibayong dagat, nakilala sa kanilang work ethics, magiging malikain at kakayahang malagpasan ang mga kinakaharap na hamon. Magandang umaga sa lahat ng mga OFW na nakatutok sa atin, lalong-lalo na po yung mga seafarers natin ha. Na habang naglalayag sa karagatan, nakatutok po sa ating pong palatuntunan. Ay mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela ba Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy pawis at amoy araw? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo, nasa Pasay City Public Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, kumusta ang mga presyo? Mayong buntag, kaya Angel, yung ibang presyo dito ay stable, yung iba naman ay merong tumaas. Tulad nitong bangus sa Kuyang Angel, ganun pa rin ang presyo, nasa 180 pa rin ang kilo. Yung galunggong naman na 220 ang kilo, tulingan na 210 at ang tilapia nasa 130 ang kilo. Ang baboy laman naman na Kuyang Angel, yung tinatawag na pasima, 300 ang kilo. Yung liempo, 360 ang baka laman, 460. Habang ang manok, ganun pa rin ang presyo, nasa 170 ang kilo. Ang sibuyas sa pula, 90, bawang 160, luya 180, karot sa 100, yung talong 80 pesos ang kilo, ang palaya 100, yung repolyo 80 pesos, pechay bagyo 80, ang patula, ganun pa rin ang presyo, 80 pesos ang kilo, yung upo 55, habang ang kamatis nasa 70 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang bilihin ngayong araw ng Huwebes sa Kuyang Angel dito sa Pasay City Public Market. Wala sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Russell, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche. At para meron ho tayong dagdag pamalengke, etong mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 7,000 piso. 7,000 para po sa mga online para nasasali. Online, basta siguro doon lamang yung may sharers badge kayo, bago kayo magpadala ng sagot. At sa text line naman, 7,000 din. Ayan, kinorek tayo, sabi natin 5,000 lang kahapon sabi 6,000 na, o di sige 7,000 na ngayon. Hindi naman magrereklamo ho yung ating sponsor, pero masakit sa bulsa. Mantakin doon ninyo, 14,000 na ito. Hindi bale, basta masaya tayo. Mahiwagang tunog. Ayan.
Ang dali niya na actually. Sabi ko sa inyo, sumikat yan recently, di ba? Oo, may mga nagpasikat niyan sa hindi naman dapat na gumamit. Hindi naman siya dapat ang gumagawa, gumawa. Plastic yan, isang plastic na bagay na may umiikot. Narinig niyo sa bandang dulo, parang umiikot yun. Yan, May tunog. May tunog yun. Medyo mahina lang, pero nilakasan ho natin. Ayan, ang inyo pong mga sagot. Saan nakikita? Kuminsan nakikita sa bahay, kuminsan nakikita ho sa opisina. Sabi ko sa inyo, may isang nagmagaling kaya nakita sa opisina Ayan, At nakikita din po sa mga ospital. Ayan, para ho sa inyong mga sagot. Online, kinakailangan meron kayong sharer's badge bago ho kayo magpadala ng inyong sagot. Ngayon, i-chat ninyo ang inyong sagot. Ngayon, para ho naman sa mga text line natin, ang text line natin ay 0919-282-6485. Sundin din ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. At isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan giveaway na ho yung ating ibinigay na impormasyon Maganda umaga, Pilipinas! At ang pinakamatindi yan, bago ho ninyo gamitin ang item na yan, kinakailangan maglinis ka ng kamay gamit ang Shield Bath Soap. Ganun lang ako, simple yun. Di ba? Ano yung bagay na ginagamit mo na bago ka gumamit ay kinakailangan malinis ang iyong kamay gamit ang Shield Bath Soap. Ganun lang ho kasimple yun. Di ba? Ibig sabihin, naghugas ka ho ng kamay. Hindi naman, naligo ka. Pero pareho din naman yung pangligo, di ba? Pangligo at saka panghugas ng kamay. Simula na ang pinaagang pasok sa trabaho ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. 7 a.m. to 4 p.m. na ang bagong work hours na may empleyado upang maibsan ang malalang trapiko at iba pang perwisyong dala ng mainit na panahon sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa Pangulo ng Metro Manila Council at San Juan City Mayor Francis Zamora, higit na 112,000 ang mga LGU employees ang maaga na 1 oras ang biyahe para hindi makasabay sa rush hour. Nilinaw naman ni Mayor Zamora na may kalayaan pa rin ang bawat lokal na pamahalaan na magpatupad ng sariling flexible time schedule. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today, Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Na triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and Sabormon cotton. Gawa po ito ng ACS. Inaresto naman ng mga pulis ang 6 na kabataan matapos na magkagirian sa kilos protesta sa pagdiriwang ng Labor Day kahapon dyan po sa Maynila. Sa report ni Boy Gonzales, RH29, pinusasa ng mga militante na nagpumilit na makalapit sa US Embassy. Nakalusot sa barikada ng mga pulis ang daan-daang militante matapos na sirain ang barikada na para makalapit lamang sa embahada, bit-bit ang malaking effigy ng Pangulong BBM. Ginarang sila ng mga pulis na nauwi naman sa girian at tulakan. 6.8 million pesos na laga naman ang shabu, panibagong nakumpiska sa Marawi City. Arestado din ang isang drug suspect. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, kayang Angel. Tumitimbang na 1,000 grams ang syabong nakumpiska sa nilunsad na bypass operation ng PDEA Lanao del Sur, katuwang ng Marawi City Police at iba pang units sa barangay Biabad, Damag, Marawi City. Ang nakumpiskang syabu ay may halagang 6.8 milyong piso, habang naresto naman ang drug suspect na katransaksyon ng PDEA. Ang syabu ay nakasilid sa 10 transparent plastic sachets na nakakarga sa isang Toyota Revo na may plakang XEF664, habang ang narestong suspect na hindi pinangalanan ng PNP ay dinala sa PDEA Lanao del Sur office para sa inihahandang legal proceedings. May mga inibitahan namang media at barangay officials sa ang PDEA LDS na naging witness sa inilunsad na drug bypass operation. Labis namang pinapurihan at pinasasalamatan ni Proba Regional Director Police Brigadier General Prexy Tangawon ang mga operatiba involved at ang local government units na katuwang sa kampanya laban sa droga sa bahagi ito ng Bangsamoro Region.
Mula sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19. June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sokran John. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, lalaking nakipag-inuman ginilitan ng leeg dahil sa away sa relihiyon. Patay. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag din mo, Jun. Mayong buntag, Kuyang Angel. Patay ang isang lalaki matapos ginilitan sa liig ng kanyang kainuman pasado launa na madaling araw, Mayo 1 sa Davao City. Ang biktima na kilalang si alias Michael, 39 anyos at residente ng Purok 1, Barangay Biao, Joaquin Calinan District. Ayon sa report, habang nakipag-inuman ang biktima sa kanyang kaibigan, biglang nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa matapos laitin ng biktima ang relihiyon ng kanyang kainuman at binalaan pa na papatayan ito. Dahil sa binitiwang salita ng biktima, nagalit ang suspek na nakilalang si Joselito, 23 anyos, at kaagad na kumuha ng karet sa kaginilitan ng liig ng biktima dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspek habang ang bangkay ng biktima ay agad na dinala sa puninarya. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Tinatrabaho ngayon ang Kamara de Representantes ang panukalang amyendahan ng Rice Tariffication Law upang makapagbenta muli ng bigas ang National Food Authority na ang presyo ay mas mababa sa commercial rice ng 10 to 15 pesos per kilo. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, siniling niya sa Pangulong BBM na sertipikahang urgent ang pagpasa ng naturang panukala upang agad na maisabatas. Sinabi ni Speaker Romualdez na target ang panukala na maibaba sa 30 peso level ang presyo ng bigas sa Hunyo. Umapila din si Speaker Romualdez sa Senado na magpasa ng kaparehong panukala. Bukod sa pagbabalik ng kapangyarihan sa NFA na makapagbenta ng bigas, sinabi ni Speaker Romualdez na sinisilip din ang buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas at ang pagpaparami pa ng bigas na binibili ng NFA sa mga lokal na magsasaka. Muling iginiit ni Speaker Romualdez na prioridad ng Pangulong Marcos na maibaba ang presyo ng bigas. Muli namang nanawagan si Senator Bongo sa Department of Health at the Department of Budget and Management bilisan ang pagpapalabas ng matagal nang nakabimbing health emergency allowance ng mga health worker na tinatawag pa man din nating bayani ng makabagong panahon. Ayon kay Senator Go, hindi dapat na ipinagkakait sa mga health worker ang kanilang pinaghirapan. Matindi kaya naging sakripisyo ng mga ito noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ginawa ng Senador ang panibagong panawagan na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Health. Si Mary Jane Acela mula Palawan na nagpahayag ng pagkadismaya dahil hindi pa natatanggap ng mga barangay health workers ang kanilang health emergency allowance. Ito rin ang reklamo ni Irenea Acosta, presidente ng Zamboanga del Norte chapter ng Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated. Ipinarating din sa chairman ng Senate Committee on Health na hindi rin nila natatanggap o hindi pa natatanggap ng mga komadrona ang kanilang heya para sa taong 2021, 2022 at 2023. Bilang tugon, nangako naman si Senator Go na hindi siya titigil na pukpukin ng Department of Health at DBM para agad na ma-release kung ano man ang nararapat para sa mga frontliner na ngayon nakikiusap na mabigay na yung karapat-dapat na matanggap nila na emergency health allowance. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 4. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Buenos dias, Zamboanga. Magandang umaga din sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Ay, nako, pati pala yung tupad, hindi pa rin ho natatanggap, ha? Yan sa Zamboanga, Sibugay, ha? Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan ho sa Hong Kong. Alam ba ninyo, birthday ngayon ni Miss Carmina Reyes Romero, ang spokesperson ng Cebu Pacific. Ano ba, meron bang libreng airfare Malu dahil birthday ni Carmina? Ala. Ay, happy birthday din sa ating kaibigang si General Larry de la Cruz. Dating commander po ito ng Commanding General ng Philippine Air Force. Binabati siya ng mga poging miyembro ho ng Mapitagan Class, Class 80 ho ng PMA.
Happy birthday, General Larry de la Cruz. Siyempre, matutuwa si Boss Teleman, si General Mantele. Sino pa mong nakatutok maagang gumising? Si General Dante Malao, maaga din gumigising yan. Alam mo nyo, mga senior, maagang gumising. General Nick Bartolome, magandang umaga din po. Oy, isa pang senior. Hindi naman senior ito. Hindi naman mukhang senior. Puti lang ho ang buhok. Congratulations kay Governor Dodo Mandanas. Alam ba ninyo na si Governor Dodo Mandanas nakatakdang ikasal na naman. Sandali, kunin ho natin yung reference natin dito. Si Governor Dodo Mandanas ay nakatakdang ikasal sa May 8. Governor Himilando Dodo Mandanas ng Batangas. Ang kanyang mapapangasawa naman, byudo ho yan, byudo, ay si Attorney Angelica Chua. Si Governor Mandanas ay may akda ng Mandanas Ruling o yung Batas Mandanas na nagpapatas sa budget o pera ng mga lalawigan, syudad at barangay. Ang bride naman ay si Attorney Angelica Chua, isa pong practicing lawyer. Good luck to the soon-to-be wed. Governor Dodo Mandanas at saka si Attorney Angelica Chua. Bakit ba? Gusto nilang magpakasal. At saka mainit ho ang panahon, meron ho tayong pagka ang inyo pong mga kasama nadadali ho ng heat stroke. Ito ho yung mga dapat nating gawin. Ihiga ho ito, hayaan ho nakahiga. Bigyan ho ng fluid, pero wag masyadong malamig na malamig, at saka bigyan po ng cold compress. Tapos, kung meron ho kayong malapit na electric fan, itapat ho ninyo sa electric fan para bumaba yung temperature. At ito hong importante, i-elevate po ninyo ang kanyang paa. Ayan, yan po inyong gagamitin. Ngayon, para masiguro din ho natin na protektado ang bawat pamilya sa mga lakad natin, laging pagbaunin po sila ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, lalong-lalo na yung mga bride masseur na suki ni Senator Lito Lapid sa mga airport. Gamit din yan ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nako, si Gerald Anderson, tikom daw po ang bibig sa bagong pelikula ng girlfriend niyang si Julia Barreto at ex na si Joshua Garcia. Yan po ang chika sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Hoy naman! Muling nagkasama sa isang pelikula ang dating magkasintahan na Julia Barreto at Joshua Garcia. Dati ang tamis-tamis ng kanilang pagmamahalan, pero naging simpait ng abdo nang itong si Julia ay mapunta kay Gerald Anderson. Pero pagkatapos ng kung ilang taon ay muling nagkita ng landas si Julia at si Joshua. Ang ending, nagkaroon sila ng pelikula ngayong Unhappy for You. Well, hindi nagsasalita si Gerald. Ayaw magpa-interview at iniiwasan nito na masangkot ang kanyang pangalan sa nasabing pelikula. Ayaw niyang maggamit ang kanyang pangalan sa pelikula ng kanyang girlfriend. Pero ayon kay Gerald, susuportahan niya si Julia Barreto sa pelikulang ito. Yan ang ating DCRH Showbiz Atis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. At muli, tinatawagan natin ang lahat ng mga enthusiast ng pag-shoot, picture-picture, pero pwede ang selfie, Sa mga professional at mga amateur photographers, ipadala na nyo yung mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang pagtanggap po ng mga entries ay hanggang July 31, 2024 na lamang. Ipadala nyo na yan at nang sa gayon ay maisama ho sa mga posibleng manalo.
Ang tema po ng Pagcor Photo Contest ayon kay Chairman CEO Altenco ay harvest time o pagpapakita ho ng sigasig, sipag, tiyaga ng ating pong mga magsasaka, mga mangingisda nasa livestock industry at kahit yung nasa horticulture o mga aquaculturist, Meron hong 3 kategorya. Yung bagong kategorya ay yung drone category o mga larawang kuha gamit ang mga drone camera. 50,000 pesos po ang mapapanalunan ng 8 mananalo dyan. Tapos, tig 50,000. Tig 50,000 din po ang matatanggap ng mga sasali para gamit ang kanilang mga mobile camera, mga mobile device, mga cellphone. Yan, tig 50,000 din. Tapos, 100,000 naman ang matatanggap ng 8 mananalo, tig 100,000 ang mananalo para sa conventional category. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ipadala ninyo mga entries sa lalong madaling panahon para makaabot ho tayo dito ho sa deadline. Mga pwedeng sumali, 16 years old and above. Ayan po ang Pagcor Photo Contest 2024. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, kasama na natin si Mayor Gerald Gard Montojo ng Romblon. Alam mo ninyo, nung isang araw, nakausap ho natin si Sam Katantan, yung nanalo ng kauna-unahang Pilipina na pampasok bilang qualifier sa fencing dyan po sa Paris Olympics. Yan, sabi niya, ganun talaga, napakaganda. Bukas may makakausap din ho tayo. Pala po doon sa naging laban niya sa Dubai. Dahil hindi pa nagbiro, ang daming mga bad calls na binigay ng referee. May ganun palang laban talaga, Siyempre naman, dahil kinakatawan mo bansa, di ba? Anyway, bukas ho natin pag-usapan yan. Pero sabi ni Mayor Gard, ang problema daw ho, mayroong policy na winner take all. Para siguro maintindihan ho natin to at ano ang mga adjustments na dapat natin gawin para matulungan ang mga aspirant na mga athletes ho natin, may nabuti nating makausap siya. Mayor Gard, magandang umaga po sa inyo. Mayor Gard. Good morning, Kong Angel at sa lahat po ng ating manunood at tagapakinig dito sa DCRH yung programa. Kumusta naman sa Romblon? Mainit ba sa Romblon? Mainit din po pero carry naman at medyo okay pa naman. Ayos Ayan millennial ang dating ni Mayor Gard. Carry pa naman. Anyway, ano yung sinasabi nyong winner take all, Mayor Gard? Yes sir, Kong Angelo. Sa individual events, sa sports, walang problema. Kasi siyempre, pag individual, pag ikaw nanalo, ikaw nag-champion, ikaw talaga yung madadala to provincial meet or sa amin sa regional athletic meet sa Mimaropa. Okay. Ang medyo may problema po tayo rito sa with all due respect po sa DepEd officials natin, yung sa patakaran po nila na winner take all policy. Ang naapektuhan dito ay yung mga team events. Hindi ko lang maintindihan. Anong winner take all? Kaya Kong Angelo, ganito. For example, ang naglalaban sa, let's say, sa soccer elementary. Ang naglalaban, for example, ay East Central School saka West Central School championship game. Kasi dumaan na sila ng elimination. Ang nanalo, for example, ay yung West Central School. Mm-hmm. Ang buong team ng West Central School ngayon ang dadalhin sa provincial meet. Hindi magkakaroon ng seleksyon? Hindi po nagkakaroon ng seleksyon. So yung isang magaling o dalawang magaling dito sa East Central School na talo, hindi ka madadala doon sa provincial meet. Ang dadalhin lang yung buong team ng West Central School na champion. Hindi parang sa Olympics, di ba? Magkakaroon ng selection to represent the country. Opo. Ganun, dito po sa sa policy na ganito, hindi yung magaling po na player doon sa natalong team, hindi mo na madadala sa mataas papuntang provincial meet o regional athletic meet o papuntang palarong pabansa. Kaya itong for example, dalawang magaling na players doon sa mga losing teams, hindi mo na siya madadala doon sa patapakyat. So kawawa din yung mga magagaling na to kasi
Na-deprive na sila. Na-deprive na yung ano nila at hindi na rin sila mag-i-improve. Oo nga no ha. Teka muna. So, ganun po yung nangyayari ngayon. Baka dahil lang sa kinakailangan, siyempre may teamwork na yung mga nanalo at saka siyempre. What about sa coaching? Ganon din po lahat. Basta yung buong team ng champion ang dadalhin. Ang nakikita po namin dito, ang nakakabenepisyo po dito ay yung mga mayayaman o may pondong school, lalo na yung mga private schools. Kasi they can afford na kumuha sila ng magaling na players, dito ka na maglaro sa amin. So all expenses paid na yon, parang magiging scholar ka na or varsity player ka na ng private school na yon. Samantalang sa public school po, for example, itong West Central School sa amin sa Romblon ay nasa bayan. Halimbawa pong isang magaling na player namin ay from Sablayan Elementary School, which is about 20 kilometers from the town. Hindi po papayag yung parent na dito sa bayan nila paaralin yung anak nila without any compensation at all. Correct. Kasi gagastos ulit yung parents eh. Hindi ba pwede wala talaga. hindi ba pwedeng ang LGU ang gumastos doon? Wala po. Buti naman po siguro kung Angel kung mayaman kaming LGU. Ang ibang bayan siguro gumagawa niyan kasi even last year nung pinatupad yan ng Department of Education, may alam din akong bayan nga, hindi ko lang, I'm not so sure about it, Gaya for example, I believe sa Masbate, nung nalaman nila na ganyan yung policy, ang ginawa po nila, yung mga gagaling na players nila sa soccer, parang nilipat na nila sa isang public school sa Masbate. So naging mas lalong lumakas yung team nila. Kasi siguro kaya ng pamilya ng player na doon iparalin yung anak nila. Pero sa mga maliliit na bayan, maliliit na probinsya, hindi po kakayanin niya ng parents na ilipat doon yung anak nila. So you're saying dapat ang DepEd should allocate funding for similar undertakings? Hindi naman siguro kung Angel. Ang sa akin lang siguro, mas maganda pa rin kung ibalik pa rin natin doon sa dating system na wherein we select the best of the best. Kasi dito sa policy na ito, we are not selecting the best of the best. Naiiwan yung ibang best eh. Mandatory ba yan? Sa ngayon, ganun pa rin ang policy nila eh. Last year, in-implement na yan. Ngayon, inulit-ulit. Although I made it, our objection, sinabi ko na rin yan nung ako yung nag-host ng Mimaropa Regional Athletic Meet last year. And one of the USECs ay nandun. At sinabi ko po doon when I had my speech at nung nagkausap din po kami sa after ng program, sinabi ko po sa kanya, nang sinasabi natin lahat, nag-hold tayo ng mga regional athletic meets to select the best of the best na ipapadala natin. Pero with the policy of winner-take-all policy, hindi po tayo nakakaselect ng the best of the best. Kasi yung ibang best naiiwan because of that policy. Nga naman, so dapat walang winner-take-all policy. Dapat selection. Lalo na po, yes po. Kasi kawawa rin po yung magaling, at we should admit din ko, na in a team, gaano ka man kagaling, merong bangko dyan. Bench warmer. So, bakit dadalhin mo yung bench warmer mo? Totoo. Kung meron kang makukuhang mas magaling dito sa kabilang team, na pwedeng mas palakas pa ng husto yung team mo. Correct, To compete. So pagdating mo dun sa provincial meet, iba na. Sige. Tapos ang inaano pa namin dyan kung Angel, with all due respect din sa DepEd again, sa mga, lagi ko pong tinatanong ito sa mga teachers namin, although I supported talaga yung provincial meet namin ngayon, ang ginastos po namin mga 1.5 million pa lang sa provincial meet. 1.5 sa amin from a third class municipality, malaki pong bagay sa amin. Kung ano pong hiningi ng mga teachers namin, bigay lang po yung munisipyo ng Romblon with the approval ng Vice Mayor ko, sa lahat ng mga councilors ko. Talagang very supportive kami.
Ang tinatanong ko lang po lagi dyan pong Angel, yung 4 na tanong lagi. Yung mga athletic events ba or sports events ay kasama talaga yan sa curriculum ng DepEd? Ang sagot dyan kong Angel, oo. Ang pangalawang tanong, may sapat ba na pondo dyan yung DepEd? Wala. Pangatlong tanong, kanino sila kumukuha ng pondo? Sa LGU, saka sa provincial government. Ang pang-apat, bakit pag decision making, hindi kami kasama? Lagi na kaming binababaan ng mga policy na ganyan. Without na wala kaming kaalam-alam. Basta na lang binababa, nandyan sa inyo na yan. Pero pagdating sa pondo, sa amin lahat lumalapit. Ni-raise mo rin ito kay Secretary Abalos, ano? Para sila mag-usap sila ni si Secretary Sara. Di ba? Wala pa rin kong Angel, ano, pero I'm planning to raise this sa amin sa League of Municipalities, LMP, kasi kasama rin ako sa EXICOM. Siguro I'm just waiting for the right time na magkaroon kami ng EXICOM meeting, then have a resolution, siguro address to the DepEd and to the DILG to help us out na bumalik tayo doon sa dating policy natin na selection so that we could select the best of the best ng mga athletes natin. Ayan. Hindi, tsaka tama yung sinasabi nyo. Dapat, pagdating sa decision making, dapat naman kinonsultan man lang kayo para makapag-recommend din ho kayo, di ba? Opo. Sana ganun din po sana. Okay. Kung Angel, isa pa yung sa winner-take-all policy, kasi may coach, for example, ngayon ng Ateneo, sa football, sa UAAP, halos lahat po yan taga-Romblon. Ganun ha? Taga-Romblon po yan. Okay. Natin sa Ateneo. Ang sabi ng isang coach doon, ang nakakabenepisyo po dyan sa winner-take-all policy na yan ay mga private schools sila. Kasi ang nakikita niya, with the winner-take-all policy, ang public schools, watak-watak. Kasi hindi nga sila makapagpasolid ng team. Kasi hindi nila kakayanin. Unlike, for example, Ateneo, na kapag nakita kitang magaling, kukunin kita. Oo, scholar ka. May allowance ka pa. Ang public school, wala namang ganun . So, walang mangyari. And in fact, kung Angel, last year, if I'm not mistaken, ang karamihan na nanalo na sa team event sa palarong pambansa ay mga private schools. Private schools. Nawala yung public school. Na supposed to be ang makakabenepisyo sa mga policies na binibigay sana ng DepEd ay yung public schools na kinikater din dapat ng DepEd. Okay. Pero wala . Paano kami makaselect ng the best of the best? Kasi hindi nga kaya namin gawin yung ginagawa ng private schools. Lalong-lalo na yung mga probinsya na medyo malalayo, medyo may challenge pagdating ho sa funding, ano ha. Anyway, sige. Loud and clear, Mayor, ano ha. Na at least yan na iparating na natin. Samantalahin ko lang yung pagkakataon. Ano bang pwedeng puntahan diyan sa Romblon ngayong summer? What is in Romblon? Ngayon po, siyempre, summer, yung mga beach natin sa Romblon. Lagi po natin ito, yung mga white sand beaches natin sa Romblon. Wow. We have the Bonbon Beach. Alam ko, napuntahan mo na rin yata yung Chamban. Yun yung ang crabs naglalakad lang sa gilid ho ng gilid ng baybay, ano ha? Ganun ho kaganda doon. Ano pa? Mergard? Siyempre, yung mga natin, yung mga century-old Catholic Church natin at pati yung old municipal building namin at saka yung dalawang fortress po na ginawa ng mga Espanyol to fight the Moros na pumupunta doon nung araw. Yung Fort San Andres saka Fort Santiago. At marami pa pong iba. Siyempre, hindi po pwedeng mawala yung marble industry namin kasi doon po kilala ang Romblon na kung saan talagang we have the best marble here in the Philippines. That can be found only in the municipality of Romblon. Actually, naitanong ko na ito sa inyo noon. Ang tagal-tagal na yan. Ilang halos dekada na ho hindi, century na ho inaharvest yung marble dyan. Hindi na uubos.
Hindi rin pa rin siguro kung Angel kasi during the 80s, early 80s or late 80s, time pa yun ng father ko as the mayor, ay may pumuntang Japanese geologist. Doon talaga ang kasagsagan nun ng marble. Ang sabi ng Japanese geologist natin ay abot ng 300 years. Wow! Marble. Pero ngayon medyo dwindle na yung supply because of the tiles, mga kalaban namin. Ngayon, siguro mas lalong tatagal pa yung mga marble. Pero ganun pa rin, karamihan pa rin sa amin, siguro almost 40% pa rin ng mga negosyante natin sa marble pa rin. Pero mechanized na ang ano nyo? Kasi di ba dati ayaw nyo mag-mechanize para matulungan yung mga manggagawa natin. Pero ngayon, mechanized na. Meron na po tayong mga sa tulong din po ng DTI at saka DOST. May mga equipments na rin po tayo na magagamit regarding that. Okay. Pagpapa-enfold ng mga marble natin. Pero pag pupunta ka ng Romblon, saan ang baba mo pagka mag-aeroplano? Pag nag-aeroplano po sa Tablas Island, sa Alcantara po, sa Tugdan Airport, then you will travel by land and then 30 minutes by sea. By sea. Uy, maganda na mga daan nyo dyan, ha? Oh yes po. Oo. Po kay Congressman Madrona. Ganda ng daan. Ano na po yung mga daan namin. White beaches, Yan, pinapanood ko yung video. Gaganda nga, ha? Ang dami pwede ka pang mag-diving, tsaka yung mga divers nila dyan, guide ng diving nila, mga foreigner pa. na nagsettle na dyan. Okay. Mayor Guard, maraming salamat, ha? Thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat po at sa lahat po ng tagapakinig nyo, Pong Angel, maraming salamat. Ayan, magandang umaga. Uy, pala, Mayor Guard, si Mambing Solis, si Bukal Bing Solis, maagang nagigising din yan. Mambing, magandang umaga ho sa inyo. Thank you. Okay, good morning din, SPB. Thank you, Teo. Si Mayor Guard Bontojo ng bayan po ng Romblon. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat po talaga ang mga LGU supportive sa mga hindi lang sa mga athlete nila, kasi yan magdi-develop po ng interest talaga ng mga kabataan. Sa halip na ma-focus sila sa illegal drugs, sa ibang mga bisyo. Ito, sa sports, ngayon, maganda din na suportahan natin ang mga lokal na industriya. Halimbawa ng ginagawa ni Dr. Helen Tan. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog naman dyan sa lalawigan ng Quezon, may dagdag na pinagkakakitaan. Dati umaasa ho yung mga magnaniyog sa kopra, ngayon ho mga MSMEs na ho sila. Meron na silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay na-accomplish dahil nga po yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim sa ilalim ng mga jugan para po mapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Kaya ngayon may mahigit 10 variants sila ng Tangerine Chocolate na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bilihin ninyo ng Tangerine Chocolate, ang pinalalakas ninyo ang loob ay hindi lamang mga magsasaka kundi ang mga MSMEs. Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, gawang lokal but taste global. Maganda umaga, Pilipinas! Estudyante na most wanted person down sa kasong 2 counts of rape, nadakip sa Abukay, Bataan itong Labor Day. Detalye mo lang kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na nasa kote ng mga tauhan ni Abukay Chief Police Major Jonathan Mostoles ang isang estudyante na most wanted person sa kasong 2 counts rape na naaresto ito sa araw ng Labor Day kahapon sa Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan. Sa ulat ni Police Major Jonathan Mostoles, ang suspect na naaresto nila ay si alias Ray, 19 anyos, estudyante na top 1 ito sa most wanted person sa municipal level, top 1 sa provincial level at top 4 sa regional level dahil sa kasong 2 counts rape. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Dorina Castro Baltasar, presiding judge ng Family Court Judicial Region Branch 2, Balanga City, Bataan. Katuwang sa pagdakip sa suspect ng Abukay Municipal Police Station nila Major Jonathan Mostoles ang 1st PMFC Provincial Intelligence Unit, Bataan CIDG PFU. Ang akusado ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Abukay Municipal Police Station at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantala
pansamantalang paglaya ng arestadong sospek. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga sukay dyan po sa Pampanga. And speaking of Central Luzon, wag natin kalimutan, ito pong alok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura ng ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term. 5% lamang po ang down payment. Pwede pang gives o pwede pang hulugan. Kaya pa naman iniintay ho ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Alam ho ninyo, hindi problema doon sa kanilang traffic dahil po ang mga eskwelahan, ang pamilihan, ang munisipyo, ang mga grocery stores ay nasa loob mismo ng township. Kaya no problem with the traffic. Ngayon, kung ang pag-uusapan ho na natin ay pagpunta sa simbahan, nandun din ho sa loob ng simbahan, ng township ang simbahan. Kaya napakagandang investment opportunity. And higit sa lahat, napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination. Pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand. O dili kaya, kung hindi pa kayo sinuwerte doon, pwede pa kayo manalo ng iba pang mga premyo dito po sa Summer Prestige Promo ng Sibera Mabalacat at saka sa Sibera Mabalacat lang pala yan, nandun yung Sibera Prestige. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Mandatory heat breaks, adjusted work hours, inihirit naman ang DOLE o sa Department of Labor ng isang workplace safety group pa. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaporta. RH15, Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Umapila ang isang grupo sa Labor Department na gawing mandatoryo yung bayad na heat break at iba pang safety protocol sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, nagkatatanggap sila ng report na tumataas yung mga kaso ng pagkahilo, high blood pressure at pananakit ng ulo ng mga manggagawa ngayon. Hinimok din ng grupo yung DOLE na iobliga ang employer sa pagpapatupad ng adjusted na pasok sa trabaho, pagbibigay ng medical check-up, maayos na ventilasyon at libreng access sa inuming tubig. Una nang naglabas ang DOLE ng labor advisory na humihimok sa mga employer na siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at iwasan o kontrole ng nararanasan nilang heat stress. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaporta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 3 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. O rin naman, nagkamalit lang ng pindot. Alas 5 na ng umaga, alamin natin na magiging laki ng panahon mula kay Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alzar, good morning. Hello, good morning po sa ating lahat. Asahan pa rin natin na malinsangan panahon sa buong bansa. Una sa lahat, panahon pa rin ng tag-init at naapektuhan tayo ng El Nino. Bukod sa malinsangan ng panahon pa rin, may chance pa rin po o inaasahan pa rin tayo ng mga isolated na pag-ulan sa bandang hapon ng gabi dahil sa thunderstorm. Yung pong ITCZ hindi na po nakakapekto sa ating bansa. Easterlies pa rin ang nakakapekto sa buong bansa. Samantala, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko at ganoon din po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasa po natin na aabot ng 37 degrees Celsius sa Metro Manila. Sa heat index naman, inaasa po natin aabot ng 42 hanggang 43 degrees Celsius sa Metro Manila. Anong oras yun, Alzar? Kadalasan po, alas 2, between alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Okay. Yan yung mga oras na talaga ang sakit sa balat. Oo. Yes po, opo. Oo. Baguio? Sa Baguio, ang abot ng 27 degrees Celsius, yun po yung maximum, yung air temperature. Pero pag sa heat index sa pag-uusapan ay abot ng plus 5. 28 to 29 degrees Celsius. Ganun lang. Ganun pala yun. Pagka malamig, ang heat index mababa din. Depende po yan sa, ang malaking factor yung relative humidity. Okay. Yes, Tapos, babalik pa ba yung ITCC?
Babalik po yan kapag papalapit na po ang tag-ulan. Okay. So, yung ITCC na naranasan sa Mindanao nitong weekend, anong probability na mangyari uli yun? Sa nakita namin susunod na 3 araw, wala pa rin ITCC. Wala pa rin. Opo. So, mainit ang weekend, ha? Yes po, may pa rin sa weekend. Okay, sige. Alzar, thank you, ha? Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang ating umaga, magandang gising, magandang panahon. Maganda din dapat ang ating tulog niya. Para magkaroon tayo ng magandang tulog, ang payo nga ho ng mga dalubhasa, mag-Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang ginagawa po ng Ultabayo ay nagdadala po ng dead microorganisms. Batay ito sa clinical trial sa Japan. Hindi ho ito kwentong kutsero. Nagpapasok ho ng mga dead organisms sa ating katawan at ina-activate ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun namang PDC, yun ho yung pagka na-activate, itinataboy ho yung mga toxins sa ating katawan. 4 na uri ho ng mga toxins sa ating katawan at nag-activate na 4 na immune system. Ayan, kaya pag natulog ho tayo, nare-relax. Umaabot tayo dun sa level na talagang nananaginip ka na. At pagka nananaginip ka na, syempre, nare-relax yung utak, nakakapagpapahinga yung katawan, nare-revitalize ang ating energy. Ayan. Kaya pagkagising mo, harap mo na sa salamin. Parang si Malu Cabral. Ang ganda mo ngayon, Malu. Sasabihin na Malu, noon pa, since birth. Mabuti hindi nabasag yung salamin. Dahil magandang gising, sasabihin na salamin, true to not. Ayan, kaya sabi ho ng mga doktor, ang pinakamainam po ay kumonsulta kayo, ano bang itinitake ho ninyo. May mga medical experts ho tayo nakastambay sa 0917-110-6580 para pag-usapan ano pa yung mga benepisyon dala sa atin ng postbiotic o ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee at clean lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Meron din po ito sa lahat ng branches ng Mercury, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang puyat, pagod at stress na ating dinadaanan araw-araw, ang ating kasangga, dumating na ang Ultabayo. Umaga, Pilipinas! Balikatan exercises, hindi layuning sumali sa anumang gulo sa West Philippine Sea ayon kay Senator Jingo Estrada. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi kasama sa layunin ng mga balikatan exercises ang hadlangan ng anumang bansa na naglalayag sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador Jingo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Defense, wala sa layunin ng balikatan ang makipag-away sa ibang bansa. Tanging layunin nito ay mapahusay ang ugnayan at interoperability at pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Tuloy ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na naaayon sa batas. Para naman kay Senador Francis Tol Tolentino, matagal nang nangyayari ang balikatan na exercises kaya't hindi maring ito ang ikinakatwiran ng China para sa panibagong pambubomba ng tubig sa barko ng Pilipinas. Mas mabuting ang ating tutok sa ngayon ay sa mga bansang ating kaalyado at huwag sa nag-iisang gusto lamang manggulo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga sa mga taga-Coronadal City. Idiniin naman ni Senator Amy Marcos na dapat bigyang halaga at iprioridad ng Pilipinas ang diplomatic relations nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations sa pinamumunuan ni Senator Amy, binanggit niya ang pinaiira at foreign policy ng gobyerno na friend to all, enemy to none. Kinalakay ng komite ni Senator Marcos ang Philippine Friendship Day Bills at Good Samaritan at Sea Bills na naglalayong mapabuti ang relasyon ng Pilipinas sa ating mga kalapit bansa dito sa Asia.
Inusisa ni Senator Marcos ang DFA kung kailangan pa bang magpasa ng batas para ipagdiwang ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa ibang nasyon. Ayon sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy, hindi ito ginagawa ng ibang bansa gaya ng Spain at maaari lamang itong magdulot ng budget burden sa pamahalaan kung gagawin ito taon-taon. Idiniin pa ni Senator Marcos na kung ipapasama ng Kongreso ang nasabing friendship bills para sa ibang bansa, dapat iprioridad ng Pilipinas ang Asian countries. Naniniwala rin ang mababatas na hindi ito ang tamang panahon para ikonsidera ang pagkakaroon ng Friendship Day sa Israel dahil sa nagpapatuloy na gyera doon. Sa panig ng DFA, sinabi nila na kay Senator Marcos na hindi naman kailangang idaan sa legislation ang Friendship Days at pwede naman itong gawin sa pamamagitan ng executive order. The position, Coco, of the DFA is that there is no need to declare friendship days, and that in fact the counterpart countries such as Spain have never declared friendship days. Even if we have a Philippine-Spain friendship day sa Spain, di naman nila ginawang batas. So perhaps it's not necessary, and it might impose undue budget burdens on us to compel us year on year to celebrate when the usual practice is every 50 years only. Parang may gustong mag-junket taon-taon, ano ha? Napanood ko na yan. Friendship Day sa iba't ibang bansa taon-taon. Ayos ha. Di syempre, may katuwiran ng mga politiko na magpunta doon. Friendship Day, social tayo. First class pang biyahe. Syempre, ayaw din magpatalo ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Punta tayo doon, mag-exhibit tayo doon. May Friendship Day. Kung buhay ito. Consolidated PUB sa Pangasinan umabot ng 99% hanggang sa pagtatapos ng PUB consolidation. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Pasantos siya kabasan si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa 1% na lamang dito sa Pangasinan ng Public Utility Vehicles o PUV ang hindi kasama sa PUV consolidation kasabay ng pagtatapos ng deadline noong Martesa. Ito ang kinonfirma ni Auto Pro 1 Pangasinan Federation President Mr. Bernard Tulyao sa isang panayam. Ayon kay Tulyao, ang nasabing porsyento ay katumbas ng 37 units mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan. Sa ngayon ay hinihintay pa rin nila kung may hahabol pa ba at kung ano naman ang magiging desisyon ng LTE Parbi hinggil dito. Dagdag pa rin Tulyao, napakalaking bagay niya ang naging programa ng LTE Parbi para sa mga PUBs operators at drivers upang mapababa ang bilang ng mga hindi nakasama sa PUB consolidation. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Apat na drug personalities naman nakumpiskahan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng illegal drugs sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy, good morning. Inaresto ng mga otoridad ang 4 na drug personalities sa magkaiwalay na anti-drug operations sa Baguio City at lalawigan ng Kalinga. Sa Baguio City, nagresponde mga operatiba ng Aurora Hill at Abanao Police Station sa nagaganap na drug pot session sa Barangay Andres Bonifacio, Caguiwa, Rimando. Nagresulta ito sa pagkakatiklo ni Nico John Apoy Lumaton at Mark Daniel Solgado Galsote, para 19 anyos. Nakumpiska sa kanilang isang sachet ng shabu na may timbang na 0.51 grams at standard drug price na 3,468 pesos. Sa lalawigan ng Kalinga, pinatupad ng pinagsanib na operatiba ng PDEA NCR at Cordillera, Kalinga PNP at Philippine Army ang search warrant sa Sitio Andarayan, Barangay Santor, Rizal, Kalinga. Naaresto ang 28 at 46 anyos na drug personalities. Nadiskubre rin ng mga operating troops ang 8 marijuana bricks na tumitimbang ng humigit kumulang 8,000 gramo at standard drug price na 960,000 pesos. 2 sako na may laman na tuyong daon na marijuana na may timbang na 18,300 grams at nagkakalaga ng 2,196,000 pesos. 2 nakabotelyang marijuana oil na nagkakalaga ng 12,000 at isang air rifle. Ang mga natimbog na suspek at nakumpiskang kontrabando ay nasa pangangalaga ng mga operating units. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH,
Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, pag-amyanda sa Rice Tarification Law, tinatrabaho na ng Kamara. Detalye mula kay Manang Milky Regonan, Aristrel Banamilky. Desidido ang Kamara na mas mapababa pa ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Inahayag ni House Speaker Martin Romualdez na tinatrabaho na ngayon sa Kamara ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law RTL para maibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang makapagbenta ng mas abot kayang presyo ng bigas. Ang kay Romualdez, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na maibaba ang halaga ng bigas sa merkado. Sabi ni Romualdez sa Hunyo, target na mabawasan ng 10 pesos hanggang 15 pesos ang kada kilo ng bigas at ang NFA ang magbebenta nito sa publiko. Kasabay ito hinimok na Romualdez ang Senado na madaliin na rin ang pag-amyenta sa RTL. May paugnay na anya ang Kamara sa tanggapan ng Pangulo para ma-certify bilang urgent bill ang amyenda sa RTL para maipasa bago ang Senate adjournment ng Kongreso ngayong Mayo. Sinabi ng House Speaker, ang kanilang misyon ay maibaba sa 20 pesos kada kilo ang bigas pero sadyang mataas talaga ang presyuhan nito sa world market. Pero sa ngayon, ang layunin anya ay mababa ang presyo ng bigas para hindi na mahirapan ang ating mga kababayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ano man po ang mga lakad natin ngayon, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, magbaon ng family alcohol, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun po namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama naman natin ngayon ang isa pong astrophysicist ng Pilipinas. Kukunti ho sila sa Pilipinas, mabibilang mo lang sa daliri yung mga astrophysicist. Pero din siya ngayon ng College of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao University, si Dr. Mar Sese. Dr. Mar, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga ko, Kuya Sir Angelo. Correct ko lang no na chair ng Department of Aerospace Engineering. Department of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao University. Apo. Yes, Doc, ganito kaya kami napatawag, meron hong lumalabas ngayon online at na-feature pa ng isang isang himpilan ng telebisyon na nag-aanyaya para ho sa mga Pilipino. Halimbawa, meron daw isang kukuning Pilipino para pumunta sa kalawakan para maging astronaut. Siguro number one, differentiate nga natin sino ba yung astronaut at sino ba yung space tourist. Okay. Sige. Nung simula pa lang ng space ng space age, nung nag-explore tayo sa kalawakan, ang tawag sa mga pumupunta sa kalawakan o lumalampas na tinatawag natin na Kármán line. Ito kasi yung boundary ng outer space. Ito yung mga astronauts. Yung mga astronauts na to, parte talaga sila ng isang mga space mission na usually matagal yan, mga days, weeks, or even months yung tagal niya. And may mga functions talaga sila na ginagawa where mostly para sa research, para mapalawak ang kaalaman natin sa kalawakan. Ngayon, itong recent years kasi dahil nga medyo yung teknolohiya naging advanced na at marami na rin nang nagpupunta sa lumalampas dito sa Kármán line, sa 100 kilometers na altitude. Pero ang usual na ginagawa lang nila is tinatawag natin na suborbital flight, na hindi pa sila umiikot sa buong mundo. Kumbaga, lilipad sila, lalampas sa 100 kilometers na altitude,
mas babalik din sila kung saan sila nanggaling. So, ito yung kadalasan tinatawag natin na space tourist kasi mabilis lang wala pang ilang minuto lang sila. And para ginagamit lang natin tong term na space tourist recently kasi nga para ma-distinguish para sino ba talaga yung parang pwede nating tawaging astronaut at sino yung parang nakisakay lang or tumingin lang at although lumampas sila sa boundary na sa Kármán line sa 100 kilometers, wala naman talagang kumbaga walang function, walang kumbaga parang sightseer lang yung yung naging role nila. Okay, so yun yung distinguish paano astronaut sa space tourism. May nagawa na, may nakapag-accomplish na bang space tourism? Na space tourism? Actually, yes, meron na. Marami-rami na rin na mga naging space tourist. Meron pang iba na malaki yung binabayad para pumunta dito talagang sa outer space talaga natin. Pero dito sa Pilipinas wala pang gumagawa nito. Oo. Meron kasi pinopromote nga ngayon, hindi ko alam kung unwittingly o wittingly talagang sinadya yung promotion nung Cryptospace Agency at sinasabi malamang ang kunin ay ang kumuha ng isa sa Pilipinas. Napanood ko nito yung dating promotion ng Axe. Di ba? Sabi, bumili ka ng Axe, gumamit ka ng Axe sa kilikili mo, pwede kang pumunta sa kalawakan. Ano naman itong CSA? Ito actually, few years ago, yung nagkaroon kasi tayo ng tinatawag na first cryptonaut na tinatawag nila. Cryptonaut. Na pinili nitong Cryptospace Agency, which is a private organization, hindi to affiliated sa any government agency. Wala itong kinalaman sa NASA. Wala. Private organization to. Tapos ngayon, meron na kasi na, yung lumabas ngayon ay yung galing sa Terra, yung na meron din similar to yun nga gaya ng sinabi nyo kasi mga I think 12 years ago na nagkaroon nga ito yung acts na ng promo na magkaroon din tayo ng isang Filipino tinatawag nilang Filipino astronaut na hindi naman natuloy kasi nga hindi ba natuloy yun? Hindi natuloy yun kasi dahil yung kumpanya na kapartner nila ay eventually naging bankrupt yung kumpanya. So, kumbaga sa naging parang fraud lang siya. Kasi nag-screening pa eh. Yes, oo. Naging medyo naging popular nga siya nung panahon na yun. Pero eventually hindi siya natuloy. So it's more of a marketing strategy. Yes, oo. Parang ganun yung nangyari. Ngayon, dito sa bagong yung bagong lumabas nga, hindi rin pa tayo ganun kasigurado. Although ang sinasabi nila na kapartner nila ay isang kumpanya talaga na may credibility na yung Blue Origin. Pero hindi natin alam ano ba yung extent na ng partnership nila dahil bago lang wala pang sinasabi, wala pang nilalabas na kahit anong impormasyon tungkol dito. Ano ba ito? Usually pagka napili ka, magbabayad ka? Depende kasi hindi natin alam, wala pa sila sinasabi paano yung sistema na gagawin nila, pero usually ang mga astronaut talaga na pinipili ng mga iba't ibang government space agencies talagang hindi sila yung nagbabayad kasi yung gobyerno mismo nila yung nagbabayad. Ang usual na nagbabayad para makapunta sa outer space, ito yung mga tinatawag natin na space tourist. Minsan nga, umaabot ng $20 million. Wow! Wow! Kasi mahal maging para lang makastay ng matagal. Pupunta ka lang ng 12 minutos, pupunta ka lang ng 5 to 12 minutes sa kaliwakan, 20 million? Hindi, yung mga nagbabayad ng malaki, yun yung talagang medyo ilang araw sila. Pero itong mas mababa pero malaking may significant amount pa rin yung nila. So ito yung ginagawa dito ay tinatawag nga natin na suborbital flight.
na hindi naman talaga umiikot sa mundo natin. Kumbaga, parang umakyat lang. off, Shum! Ganon. lalampas sa 100 kilometer boundary, tapos babalik na agad sila or pabalik na sa magla-landing na. Okay. Kaya maikli lang ang kanilang Okay. ang flight time. Ayaw nating idampen, ayaw nating sagkaan yung pong pangarap ng mga kabataan natin na maging astronaut, first Filipino astronaut. Pero sana naman wag ho tayong magpabola sa mga ganitong klase ho ng mga gimmick. Baka mamaya magbayad-bayad kayo, may mga mag-recruit sa inyo. Pagkatapos hoax naman pala, di ba? Kasi marami sa mga ating kababayan talagang gusto, excited naman, lalo na sa ang Pilipino, alam natin na even sa mga previous mission ng NASA na nagpapadala lang ng pangalan ng na papadala yung pangalan mo sa Mars. Talagang isa sa mga nangunguna mga Pilipino. So talaga nagpapakita talaga tayo na may desire tayo na gusto natin na yan. Pero kailangan lang medyo maging mas maingat tayo para hindi tayo hindi tayo na-exploit. At maging ang mangyari ay talagang kung magkaroon man tayo ng totoong Filipino astronaut, ayun talagang lehitimo at may credibility at suportado ng ating gobyerno. Teka muna, Doc, nadagdagan na bang astrophysicist ng Pilipinas? Parang nadagdagan na yata. Nadagdagan na kayo? May 10 na? Parang hindi pa naman. Pero wala pa rin. Ginoo. Teka, yung mga dinidevelop, yung mga estudyante ho ninyo dyan sa Department of Aerospace Engineering, asa na ho sila? Karamihan ng mga estudyante namin, kasi magkakaroon na kami ng third batch of graduates dito sa Ateneo Davao University. Pero karamihan sa kanila either napupunta sa industry or nagpupunta ng mga graduate studies sa ibang bansa. Sa ibang bansa, pero hopefully yun nga babalik din sila kasi yung mga skills na tinuturo sa kanila ay talagang kaya na pang world class. Meron bang napunta sa NASA doon sa mga produkto ninyo? Wala pa kasi ang mostly sa mga university ang pumupunta kasi nga dahil graduate studies sa universities talaga pero usually eventually. Usually ano ba yung mga ano ba yung criteria para maging astronaut? Pag astronaut kasi iba-iba kasi ang iba-iba ang discipline criteria kasi kahit tingnan mo sa profile ng mga naging astronaut ng iba't ibang bansa. Iba-iba yung talaga yung background. Meron dyan nanggaling military, meron dyan mga scientist, mga engineer, meron pa nga mga medical doctor na naging astronaut talaga na So, depende talaga. Kasi depende sa mission. Ang proseso ng pag-screen ng isang astronaut ay mahaba yan. It can take years na para lang masabi minsan nga napipili ang isang astronaut na tapos mga ilang taon pa bago talaga siya makapunta sa outer space kasi may habang preparasyon at kailangan kasi hindi lang physical ang preparation at saka mental, meron rin mga emotional and psychological preparation na ginagawa para maging astronaut. Alam mo, Doc, nakakapanghinayang kasi yung sinasabi ho ninyong natukoy na launch pad dito sa Pilipinas which could have been the opportunity for us para maging active talaga pagdating sa tawag dito? Space competition. Parang hanggang hindi pa gumagalaw, ha? Diba? Nakakapanghinayang. Hirap na ngayon kasi parang medyo populated na yung area na ay ganun? Sayang naman. Napakalapit napakalapit na sa equator? Oo, pero meron na kaming nakita rin na isang alternative na pero hindi mo rin namin. Sige, wag muna. Mahirap na. Ang importante dito, ito ho yung mga opportunities kung gusto talaga nating mapasama din ho sa tawag dito pag lulunsad ho ng sariling satellite ito na yung pagkakataon, di ba? Mag-develop tayo ng area kung saan tayo mag-develop ng launchpad. Pang-ilan ba tayo ngayon sa merong space yung talagang hindi yung research satellite hindi yung Cube satellite na practice lang. Pang-ilan tayo ngayon pagdating sa space?
Nako, medyo medyo nahuhuli tayo diyan. Kasi tingnan kahit dito lang sa Southeast Asia. Southeast Asia, sige, Southeast Asia. Isa lang ang as of now kasi isa lang ang satellite natin na in orbit. At tayo lang ang bansa sa Southeast Asia na walang sariling telecommunication satellite. So ibig mo sabihin ang Bangladesh meron na? Except for meron ang Bangladesh, ang Laos meron na rin. Myanmar. Myanmar nagkaroon na rin na Meron na rin. Oo, kasi ito nga yung in the recent years lang, I think Brunei lang ang major ang bansa dito sa Southeast Asia na walang telecommunication satellite. So isa itong malaking gap sa capability natin na isa tayong archipelago na may mas dapat magkaroon ng satellite na sarili. Dapat talaga na meron tayo, lalong-lalo na pagdating sa satellite community. Bakit daw ang Brunei wala? Kaya nilang magbayad. Maliit lang at kaya naman nila na bagay, kingdom lang siya eh. Magbayad na maliit na area lang. Pero hindi tulad natin dito sa Pilipinas na malaking area, maraming mga isla, mga pulo at saka maraming area talaga, lugar na mga bulubundukin natin na hindi accessible. Alam mo, oo. Anyway, Doc, maraming salamat po sa inyo, Dr. Marham. Thank you for joining us this morning. So, wag ho kayong magpapabola doon sa sinasabing meron hong mga nagre-recruit para magpadala ho ng Pilipino sa kalawakan, whether space tourist or astronaut. Baka ho hingan kayo dyan ng kung magkano, bigay naman kayo uto-uto, di ba? Wag ho kayong magpapabola dahil malabo pa ho sa malabo pa ho sa Alkitran, yung pong pakulo na yan. Thank you, Dr. Mara. Magandang umaga po. Ay, nawala na si Dr. Mara. Si Dr. Omar Sese ng chairman po ng College of Aerospace, Department of Aerospace Engineering diyan po sa Ateneo de Davao University. Meron ho kasi, kala mo talaga convincing na convincing. Hindi, magpapadala tayo. Sabi nga ni Dr. Omar, malamang sa malamang, iyan ay isang hoax. Ay, hindi naman hoax, kundi parang gimmick lang. Ngayon, pagka kayo nadilihensyahan, blaha kayo! Magandang umaga, Pilipinas! Yung dati, yung promo na yun, yung sinasabing maglagay ka sa kilikili mo nito, makakalipad ka sa ayun, mabuti pa yung mga gumamit ng tawas, nakalipad. Nakalipad papuntang probinsya. Oras muna sa buong kapuluan. 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, baka kayo po ay pauwi ng Pilipinas sa mga suki natin dyan sa abroad. Huwag niyong kalimutan, huwag na kayong magbaon ho, mag-take home ho ng imported na tsokolate. Tangerine chocolate! Gawang lokal, but taste global. Imported hon dating. Natulungan pa ninyo ang ating mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magnaniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon na dati umaasa sa kopra. Ngayon po ay mga MSMEs na nagpo-produce sila ng tangerine chocolate dahil yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po dyan sa Quezon at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sa bawat biliho ninyo ng tangerine chocolate, ang pinalalakas po ninyo ang loob ay mga magsasaka at mga maliliit na negosyante. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Bagong schedule ng pasok na trabaho ng mga kawani ng Pasay at Taguig, epektibo na ngayong araw. Teka, may pasok nga pala mga estudyante, ha? Wala ba? Online pa rin? Hindi, mga private schools meron na daw eh. Anyway, alamin natin ng detalye na balitang ito mula kay Noche Kanga sa RH27. Noche, good morning. Mayong buntag, kaya nga Angel, epektibo na ngayong araw, May 2, 2024, ang bagong working hours sa mga kawani ng Taguig at Pasay City Hall. Sa Taguig, kaya nga Angel, naglabas na ng memorandum ang lungsod na nag-aanunsyo ng bagong oras ng trabaho sa mga opisina sa ilalim ng local government unit sa MMDA Resolution number 24-08 series of 2024. So ay naglalayon na maibsan ang matinding traffic na hindi maisabay sa mga oras ng pasok ng private sector.
Mula 8 a.m. na po yung Angel to 5 p.m. ang pasok ng mga empleyado ng City Hall noon. Ito ay magiging 7 a.m. to 4 p.m. na ngayon. Naglabas rin ng memorandum ang Pasay City sa kaparehong new working hours ng City Hall employees sa lungsod. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinuti kakasuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Online pa rin. Pero public school lang, public school lang. Pati private. Pero sa Quezon City daw, balik na eh. Lalaking wanted naman sa kasong 2 counts of acts of lasciviousness. Naaresto naman sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May puntag kong Angel, matapos ang 1 taon at kalahati na pagtatago sa batas, nasa kote rin ng Northern Police District, District Intelligence Division. Ang lalaking suspect sa kasong 2 counts of acts of lasciviousness sa ilalim ng Section 5 of Republic Act 7610 sa Caloocan. Ay dito kay Police Colonel Alex Daniel, namatan nila ang suspect na si alias Daniel sa kaban ng Mabini Street sa kapito ng Barangay 30 sa Caloocan. Napaglabang October 11, 2022 pa nang isyuhan ng warrant of arrest ni Judge Glenda Camillo ng RPC Branch 124 na suspect, pero mula noon ay di na nakita sa kanilang lugar. Sa batala ko, Angel, dahil sa mataas na heat index ngayong araw, ang Valenzuela LGUs ay pinasuspended ng lahat ng klase sa lahat ng papublikong paaralan mula ngayong araw hanggang bukas ng araw ng Biyernes. Wala pa rin sa Kaloocan sa Pilipinas, DCRH ako sa Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Sa Valenzuela yun, ha? Online ang public and private. Ay, baka kayo ho hindi magandang gising. Payo ho namin, kayo po ay mag-ultrabayo. Lalong-lalo na kung hindi maiwasan ang puyat, malabanan ng stress, kinakailangan ho natin ng magandang tulog. At para magkaroon tayo ng magandang tulog, nandyan po ang ultrabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Sa clinical trial po, napatunayan na ang postbiotic ay nakatutulong para ma-activate po yung plasmacytoid dendritic cell kapag pumasok na ho ito sa katawan ng tao. Ano bang ginagawa nitong PDC? Yan po yung nag-activate ng ating immune system. Itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan nang sa gayon tayo po ay magkaroon ng bagong lakas, bagong sigla habang tayo po ay natutulog. Pagkatapos lalakas ang ating immune system, pagkagising natin, in the mood na uli tayo. Available po ito sa lahat po ng mga butika, sa Lazada, sa Shopee, o dili kaya sa Mercury, sa Amesco Drug, sa Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero siguraduhin ho ninyo galing ho yan sa Theoxis Health Ventures, ha? Baka kung galing kung saan lang yan, baka mga nangungopya lang yan. O dili kaya tumawag ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. May mga medical experts po na nakastambay dyan na sasagot sa inyo pong mga concerns. Ngayong panahon ho na kailangan natin ng kaagapay sa puyat, pagod at stress, nandyan po ang Ulta Bio. Maganda umaga, Pilipinas! Ito daw si Francine Diaz na bastos ng isang banda. Sino si Francine Diaz? Gorgie Rula. Gorgie? Hanggang kagabi ay nagtitrending pa rin ang hashtag na Summer Saya with Francine at hashtag Chin kaugnay sa insidenteng nangyari sa San Jose Occidental, Mindoro noong nakaraang Martes na kung saan ay ipinasingit na kumanta itong si Francine Diaz bago nag-perform ang bandang Orange and Lemons. Dapat ay magpe-perform na ang naturang banda pero biglang itinawag itong si Francine para kumanta at bumati sa kanyang mga fans. Pasado 12:00 na kasi iyon at ang tagal din daw na pinaghintay ang kapamilya actress. Naggalit ang mga miyembro ng Orange and Lemons na tingin nila ay nabasto sila. Pero nang isinalang na si Francine para kumanta, pinatugtog ng gitarista nilang si Clem Castro itong kanyang gitara para hindi marinig ni Francine ang music. Pero tuloy pa rin itong si Francine at nag-request sa audience na sabayan na lang siya sa pagkanta. Hindi na niya kasi gaanong naririnig ang music dahil sa paulit-ulit na pinatutugtog ng gitarista ng Orange and Lemons ang kanyang gitara. Nairaos naman ni Francine ang kanyang number pero tila
Garalgal na ang boses nito na parang naiiyak na siya nang nagpaalam sa audience na napasaya niya. Nagagalit ngayon ang mga fans ng kapamilya actress dahil tila nabastos daw ito ng mga taga-Orange and Lemons. Pero pagkaalis ni Francine ay nagsalita itong si Clem Castro na gitarista ng naturang banda na humihingi siya ng paumanhin sa nangyari dahil dapat ay alas 11 pa raw sila masasalang, kaya parang nabastos rin daw sila ng naturang organizers. Hinihintay na lang nila na magbigay ng pahayag ang mga organizers nitong event at kahit ang LGU ng San Jose Occidental Mindoro, pero as of last night ay wala pa rin silang inilabas na statement o paliwanag sa naturang insidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hala, pati ba naman sa ganun? May bastusan pa. Di ba dapat? Pinagbigyan na lang nila kumanta. Isa lang naman yata ang kanta nun. Anyway, bahala sila. Basta si Sherwin Alparo dumadayo dyan sa Barangay Nyugdos sa Bacoor City. Sa mga taga-Barangay Nyugdos, Bacoor City, lakasan nyo ng mga radyo. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5. Ang umaga sa mga taga Las Vegas, Nevada at mga taga San Diego, California. Ayan na, magkakalapit lang ho yan. Pwede ho yung puntahan yan by land. Kikita kayo. Malamig daw ho ngayong panahon doon. Ano ha? Ay, kung naghahanap kayo ng magandang investment opportunity, ito ha, yung itong pinakamurang ready for occupancy unit. Ano ha? With easiest term, 5% lamang down payment. Pwede pang hulugan. Yan po yung mga proyekto ng West Star Realty. Yan po sa Severa Mabalacat, Severa Bacolod at Samira. Lahat po yan nasa Central Luzon. Napakalapit naman po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan, kaya kung gusto ninyong matupad ninyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, sabi ko ni Ginoong Nico Valencia, tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 dahil nasa loob mismo ng township, ang munisipyo, ang palengke, ang simbahan, ang eskwelahan, kaya hindi kayo mamumroblema sa traffic araw-araw. Ayan, At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination. Pwede kayong magpunta ng Hong Kong, Taiwan, Japan, Singapore, Thailand. Ayan, libre por 2. Tapos kung hindi pa kayo siswertein dyan, meron pa hong iba pang mga premyong nag-iintay. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. I-standby na at meron na huli na yata si Sherwin Alparo dyan sa Barangay Nyugdos, Bacoor City. Questionable umano ang kredibilidad at may bahid na ang nakaraan ng sinasabing source ng PIDEA Lika na nag-uugnay sa mga celebrity at mga opisyal ng pamahalaan sa illegal drugs. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, hindi maganda ang reputasyon bilang police at PIDEA agent ni Jonathan Morales na nagpanggap ngayon bilang isang anti-drug crusader sa ilalim ng grupong anti-drug advocate laban sa Pamilyang Pilipino Center for Investigative Regulatory Compliance. Sa impormasyong nakuha ni Congressman Barbers, si Morales pala'y na-dismiss sa police service bago pa man ito nag-apply bilang PIDEA agent. Batay sa personal data sheet ni Morales sa PIDEA, sinabi nitong wala pero meron pala siyang kaso sa PNP bago siya nag-apply sa PIDEA. Sinabi pa ni Barbers na noong nakalusot na si Morales sa PIDEA, naakusahan naman ito ng kanyang mga superior at mga kasamahan sa PIDEA na manoy sangkot din sa pilipit o pag-aresto at meron pang 8 milyong pisong extortion sa isang suspected Chinoy drug lord na kinilalang si Mark Tan sa Binondo, Maynila. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Hoy, para bukas yan. Bukas yung stickering. Mamimigay ng pera ngayon si Sherwin Alparo. Sherwin, andyan ka na? Ala pa. Sige, buhay muna tayo. Pagbabalik natin, makakasama na natin si Sherwin Alparo para mamigay ng 1,000 piso sa kanyang nahuli. Oras muna sa buong kapuluan. 10 minuto na lamang bago po mag-alas 6 umaga. RH number.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games. Pilipinas! Ay, Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Baka gusto nyo manood ng libreng concert na Bicoloco Festival. Bicoloco Festival, May 4 at May 5. Admission is free. Ba? Ang mapapanood nyo, hindi si Francine, kundi si Bamboo. Bamboo, si Sarah Geronimo. And May 3 hanggang akala ko May 4 hanggang May 5 pala. Ano ba ito? May 3 hanggang May 5. Jerry, ano ito? May 3 hanggang May 5? O May 4 hanggang May 5 lang? Anyway, para ho sa mga taga Bicol, abangan ho ninyo yung Bicoloco Festival dyan po sa Legazpi. Pamigay na muna tayo ng pera. Kasama na natin si Sherwin Alparu. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Barangay Nyog si Sherwin. Sherwin, bakit Barangay Nyog ang tawag dyan? Ewan ko, wala namang nyog dito sa tinitinda nilang ulam ngayong umaga. Dito sa Nyog 2 sa Bacoor, Cavite, ayan, may luto na. May nakikinig pa. Baka Bukayo yan. Baka Bukayo. Bakit ba tinawag na Nyog po itong lugar ninyo? Nyog po kasi nung araw, maraming nyog. Maraming puno ng nyog, ngayon wala na. Wala na, puro warehouse na po. Ayun pala yung warehouse na, kaya naman etong, anong pangalan ng kainan nyo? Neng Miranda. Neng Miranda Eatery, dito sa Nyog, kilalang kilala to. At dito ay malakasan na nanonood. Angelo, tignan mo, ilang cellphone niya, no? Lahat ng cellphone nila naka-DZRH. Kaya naman, sino paborito mong announcer sa umaga? Ate, pangalan mo muna. Ako po si Jocelyn Escobar. Oh, Jocelyn Escobar. Sosyal! Oo. Mayayaman yung mga Escobar. Lord sa Mexico. Drug Lord. Iba yun. Sige. Ate Jocelyn, anong paborito mong programa tuwing umaga? Magandang umaga, Pilipinas! Kita mo naman, buhay na buhay si ate. Ang energy nito, parang Escobar talaga. At sino pa sa mga asal tuwing umaga? Aray ko, teka muna. Angelo Palmares! Kita mo naman. Ang tindi ng boses ito, ibang klase. Parang si Eng ng Simatar. Sige. Paborito mo mga Pilipinas at paborito mo si Angelo Palmares tuwing umaga. Ito meron ko 1,000 pesos! Ay, salamat! Ang ganda ng umaga ko! Maganda umaga Pilipinas. Pag tumutok ka, talagang gaganda lalo umaga mo. Pero
mas lalo kang gaganda pag sinuot mo ang Diesel 8 t-shirt. Yan, ang pampaganda yan. Wow, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Dahil maganda ka na, sasaya ka pa dahil narito ang Diesel 8 grocery bag. Masaya ka talaga. Thank you very much. Ako, maraming salamat din sa patuloy na pagtutok sa Diesel H. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Diesel H Mas Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Diesel H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa Diesel H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito naman, 7,000. 7,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan, 7,000 pagka kayo nanalo online, 7,000 pagka nanalo ho kayo text line. So 7,000 po ang naghihintay na premyo sa bawat kategorya. May kategorya na tayo ngayon ha. Ang inyo po masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang clue, isang bagay na gawa sa plastic, may pabilog, ginagamit yan, pero kinakailangan ka munang maglinis ng iyong kamay gamit ang Shield Bath Soap. Bago mo gamitin ito, natatagpuan sa bahay, pwede din sa opisina, at kadalasan nakikita din ho ito sa mga paggamutan. Ayan, ginagamit din ho yan ng mga kumadrona. Ayan, mga doktor, mga nurses, at ginagamit din ho ng mga hindi doktor. Hindi. Basta kinakailangan kung gagamitin ho nito ay naglilinis ho tayo ng kamay gamit po ang Shield Bath Soap. Tandaan, isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga nga pala sa mga taga Cavitex Infrastructure Corporation, Kayo naman, laki-laki na pala ng kinita nyo dyan. Bakit naman ayaw nyo pang i-turnover yan sa Paya Tollway Corporation? Alam ba ninyo kung magkano ng kinita ng CIC o itong Cavitex Infrastructure Corporation na pag-aari ho ng kumpanya ho ni Ginoong Manny Pangilinan o ng Metro Pacific? 28 billion pesos sa po noong 2023. Ang kanilang investment po ay 6.7 billion. Wow ha! Ayos pagkatapos ayaw nyo pa rin i-turnover, dapat ho yung mahigit 2 billion dyan, taon-taon, napupunta na ho sa kaban ng bayan. Ganun ayaw sa uli Buti pa San Miguel, Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng pananagutan ng 2 pulis na sa nakapwa-asawa ng nahuling mga pulis sa umano'y nagtatalik sa loob ng kotse sa isang parking lot sa Calamba, Laguna. Ayon kay Colonel Jean Pajardo, ang spokesperson ng PNP, ito ang dahilan kung bakit kasamang sinibak sa pwesto pati ang 2 pinagtaksilan. Sinabi ni Pajardo, tinitingnan nila kung totoo ang sinabi ng 2 offended party na caught in the act ang kanilang mga taksil na asawa. Dahil kung hindi niya ay maaaring kilalanin sila bilang bigyan sila ng parusa dahil nga sa hindi pagsunod ng due diligence sa kaso. Bang nilagay mo sa iyong sariling kamay ang kaso? Ito ang paliwanag ni Colonel Pajardo. Yan po ngayon ang iniimbestigahan ng regional investigation na division po ng Pro Calabang Zone para nga po tignan. Hindi natin sinasabi na walang ginawang mali po itong 2 pulis na magkasama po. Subalit to really get to the bottom of this po, kaya minarapat na pati po yung 2 po ay imbestigahan din po. Maaari po silang na-violate po, hindi lamang doon sa
pagsisinungaling, din pati na rin po doon sa nangyaring investigation dahil pati po yung mga investigator on case ay papapagliwanagin din po kung talagang totoo po yung mga inilagay po sa report. Dapat daw kasi tumawag sila ng pulis. Tumawag nga ng pulis si Major eh. Yung misis na pulis. Yung misis na pulis naman, tumawag kay Major. Tumawag sila sa pulis. 2x2 in just a while. Kuya Angel po siyang alapalmo ng sigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Peter Drucker. Ang sabi niya, the only place where success comes before work is in the dictionary. 6 a.m. Maganda umaga, Pilipinas!